Maayong buntag sa atong tanan. Nalipay kog dako nga ikaw ani ah. Nalipay kog dako magkauban na sabta. Okay. So ang akong i-share sa inyo karon nga buntag mao ni siya ang part 2, no? Part 2 sa i-share ni Pastor Ronel tong miaging Domingo. No? So diba mo ni siya ang bagong itong miaging Sunday, diba? Itong gitawag kay entitleitis. So ako na ako ibaltian, pag masubrahan ko tamis, masubrahan ko kanta, magtonsillitis. So kining entitleitis, anang masubrahan ka sito ani kining entitled. Yan. So na ako'y friend nga senior citizen. Nya, apa senior citizen diri sa inyo? Wala pa. Kana biyang may budol diri nga customer inyo unang lahi nga senior diya kay malain na sila, no? So atong friend ako kay bago na miyembro sa senior citizen, naglinya na sila kay once a month sa ilang purok nila. Na-program nilang kapitan nga once a month na sila pa nagtigo nya tagaan mga vitamins sa mga senior. So na sila kalingawon magkantahay sila na sila mga games. Nya pag-abot na sa last part, maglinya na sila kay kung tagaan na sila og mga vitamins, mga supplement. So na sila usa ka kauban nga grabe kay entitled. Sige nga, "Uy, ako una kay senior ba ako?" Ya senior ba sila tanan. So una entitlement, pili na mo katawa ko. Okay. So, unsa nang entitleitis? It is a spiritual disease in which an individual believes that privileges are rights. Okay. So lahi ang privilege, lahi ang rights. So may senior citizen, privilege man na siya. Di ba? Dili man na siya rights. So pag ang senior citizen naka-discount o ilan ba 20%? 20. So dili pwede mo claim si Paula. Pwede ba ka mo claim og senior citizens na 20% discount? Ano man? Yan. Pero gusto niyo dapat ako pod. Dili mo na gitaw nga entitlement. Dili na. Ang privilege para na sa mga certain people, dili na para sa tanan, di ba? So, di ba na nakita ng reel sa Facebook nga inya na tong asawa sa bana. Uy papa, dapat nang palit kag TV kaya ang atong silingan ipalit pa yung TV, no? Mo na gitaw nga entitlement. Kaya nakita niyo mo na sila gusto ko kanahi mo. Pero ang pinaka slight nga entitlement, no, sabi nga pag ilang natay bitaw nga entitleitis nga di pa kayo severe. Kana pag natay makita bitaw mag-post nga malipayon mo yun ay dito sana all. Kaya gusto ko kang iyang kalipay na sa inyo. So pag nakita nga ma-appreciate, i-appreciate na lang nga wow kanindot. No? Di ba? Okay. So ato ta sa atong scripture reading karon, no? Sige, makita ninyo, no? Atong scripture reading karon kita sa Mark 8:34 until 39. So atong dungan nagbasa para madungog ninyo gikan sa inyong baba ang pulong sa Ginoo. Okay. So yung Bible, faith comes by hearing. So isulti nato nya madunggan. Sige, unya gitawag niya ready say. Unya gitawag niya ang mga tawo ug ang iyang mga tinunan na mudugo kaniya. Mingon siya, kung may tawo nga buot musunod kanako, dili niya palagihon ang iyang kaugalingon. Kung dili musunod siya kanako, bisan pa kung kamatayo ang iyang nananan. Kay si bisan kinsa nga nagtinguha sa pagdiwa sa iyang kinabuhi, mawad-an manugo niini. Apan si bisan kinsa nga mahalad sa iyang kinabuhi tungod kanako, ug sa maayong panita makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Unsa man ang makuha sa tao, mangko niya ang tanan nga butang. Apan mawala ang iyang kinabuhi, wala dayon. Kay wala dayon siya kahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kung ikaulaw ako o ang akong mga pagtulunan ni bisan kinsa niining panahon,
Di na matawo dautan dili paghinunan sa Dios. Ikaula ko usab siya kun ako nga anak sa tawo mabalik na nga nagadan-ag sa kahom sa akong amahan ug kauban ko ang balak nga anghel. Okay. So muna nga atong foundation sa atong mensahe karon. So naisgutan dinhi nga kung ang anak sa tawo mobalik na, no? So si Mrs. Membro siya sa group chat ni Amir, no, des Telegram. Kini si Amir, Amir Charfari pa na yung pangalan. Si Amir Charfari, usa na siya ka retired ng Mossad. Diba? Mossad. Kung sa Amerika, CIA. Pero pag mga Israelites, Mossad. Okay. Kung sa Pilipinas, Marites. Pero dili lang na. Pero kana mga Mossad, mga bagay na sila mga spy sa Amerika. Nya kini si Amir daw mura retire na siya, mura wala na siya, di na siya aktibo o pastor na siya karon. So pero matingala ko niya kay wala pa nabalita sa CNN ug sa BBN. Na-post niya dito sa kwan, na-post na niya sa iyang Telegram. Ya si Amir nagsulti nga ay na mo kabalaka kay as long as naapay mo tabang sa Israel, dili pa gyud na ilhanan nga mobalik ng Ginoo. Pero the moment nga US man ang back up sa Israel. Pero the moment nga mo back out na ang Amerika sa Israel, medyo makulbaan na ta. Sama makulbaan ta o excited. Kay nagsulti mo ng Bible nga wa kay nakabalo kung kanos ang mobalik ng Ginoo. Pero magkaila ka kung hapit na. No, dili ta makasuko nga. Pas wala nang ulan ko, pag mudag kong na ang ulan, makabalo ka mamuulan na pero wa kabalo kung unsa gyud ang eksakto nga minuto oras na mabulag sa ulan. Pero pag anan mo sa dako makakuha na ka ba, makahint na ka. Okay. So yung padre, pag mobalik na ang anak sa tawo, mo ni siya balik sa Ginoo. Katong mga tawo nga naulaw, no? Siya kung ikaulaw ako o nga ako mga pagtulunan ni bisan kinsa ni ining panahon na kanang ikaulaw niya ang Ginoo. Ngayon pa niya, inig mabalik na sa tao nga nagadanag sa gawom sa amahan. Ikaulaw ko sa siya, di ba? Kung ikaulaw ako, ikaulaw ko sa siya. Muna nga din nato ikaulaw ang Ginoo. Okay? So, balikan nato. Anong kini man ang atong verse tungod kay ang kining entitlement tungod mga igsoon, usa ni siya ka is a belief or attitude that you feel deserving of a certain privileges or special treatment, often without putting in the necessary effort. Diba? So, pag nabitaw kay pagbati na dapat i-treat ka special ka. No, kada pag gusto nimo ang mga tao tagdon ka sumala sa imong gusto, tagaan ka sa imong gusto, no? Muna siya ang gitawag nga entitlement. O kini makita nato ni sa mga gagmayng bata. Diba na yung gamay ng mga bata labi na nagdala mga 5 years old, 6 years old. Na gusto ko og kanang kuan kindi. Inang mga ayo sa kindi. Ya pag dito dihatag bulik mo ya ka dayon. Oh, di ba? Mo na ang mama mo hatag dayon. Okay? So na ko ni usa ka bata nga grabe. Naman siya nakita nga nagtingko daw sila sa kanang terminal sa airport. Nya kita mo ito ilang tapan na naidala nga banana nga anang tundan ba na alakat ang atundan. Tong labi. Ya gusto ko banana, banana. Binamama ayaw kay dili man wala man kay banana. Tuwa banana. Dili man na siya tuwa. Banana mo. Iyan ang gusto ko diyan tiyo. Siyempre katong naidala nga banana, yan na lang giduol. Kasi iyo tagaan suko pa siya. Suko pa siya gitagaan banana. Iniana ito yung nanay nga ayaw mami. Oh anak, what will you say to tita, nagtagaan kang banana? Din siya, tita, will you peel the banana? Grabe kayo title. No? Tagaan na gani, no? Pilot pa. So, no? Pero katong akong parinti nga, itagaan ako sandwich.
Naipalaman, wala. Ay na lang, ano? Tagaan na ganyan yung sandwich sa pa kayo palaman, no? So, usay inanan ta mga igsoon, no? Kasulay ko ni ana nga atong na-invite ko sa usa ka simbahan nga mag-speak ko sa ilang Thanksgiving anniversary. No? Pag-abot na ko dito, wala man kaila ang mga tao. Kaya ang kailito, ang pastor man. So, siyempre, feeling na ko, siyempre, special treatment ko kay speaker ko. Pag-abot dito, wala. Ano na sila? Dayo na. Wala akong itagad, akong iabi-abi, so parang ano mo lang kung ng speaker ba ako rin, no? Dito ako ipalingon sa daplin. No? So muna kita ako maison nga entitled. No? Ano bang gusto nimo nga i-treat ka special? So, unsay delikado kung himot ang entitled, mo ni siya. Expecting others to meet one's needs without considering others' feelings or boundaries. Kanon mo sa una katong nagrally sa una sa Manila, manay nagdala og placard. Gusto ilang placard? We demand 10,000 10,000 daw nga kana ayuda sa gobyerno sa matag pamilya. Ang ito kay ko ay tano. So kaya ba na nga igsoon nga mohatag ang gobyerno og 10,000 pesos kada pamilya? Hindi na makaya. Kaya ano, pinagod ka pamilya ang kuan, no? Okay. Another, lack of gratitude. Matong giwala ni Pastor Ronil nga ang tambal sa entitleditis is magpasalamat ka. Kung saan mo tanga wala nimo, ayo ikasuko. Ikalipay kung sa inaan nimo karon. No? Tong nanong gibombahan sa Israel ang Syria karon? Di ba naunda naman to binumbahay sa Iran o Israel? Pero gibombahan sa Israel ang Syria. Kaya dito sa Syria, doon ay mga Syrian dito na nag-convert sa Christianity. Oo. Masay gihimo sa mga Syrian. Kaya ang Syrian Muslim sila. Katong mga gitawag na sila nga Druze, no? Kanang Druze mga Syrian na sila nga nagahimong Christian. Papulo mo sa gihimo, gipang masakir sila. Dito sa ilang simbahan, gipang pusil, pati itong pastor, gipusil yung anak, yung asawa, ipamatay silang tanan, gipang masakir. So ang gihimo sa Israel, ipaluparan nila og misil ang atong Defense Office, National Defense Office. Patumbahan nila tulo ka misal ilang giwarningan. Pag dili ninyong damon og masakir ang mga Druze, padala pagin mo nang client. No? Okay, nilapan man ang kuan. Pero nakita na ko ang picture atong pastor yang asawa ng anak. No. Diba? So sa mante, baba ka ng pasalamat sa Ginoo ngayong papa wa gyud masakir. Ha? Usay ka ng kwanta ba? Usay nato yung mga istorya ba nga paitan ng kinabuhi no? Arang-arang ka lang ta kaysa atong pastor ug iyang asawa mga anak pang masakit dito. Di ba? Muna kita og igsoon nga gratitude. Di ba? Muna pag naa kay gipangando nya wa nimo nakuha, pasalamat na lang ka at least naa ka diri karon. Imo mga igsoon? Oh. Can you imagine kung mga tao na sa Syria, na sa Gaza, di ba nga from time to time pwede matugbahan ka bomba. Oo. So man akong may kama aso man diri sa labo, ikaw man kaayo unsa ba, no? Salamat na lang ka matugpahi og missile, no? Okay. So man ang ison, ang tambal sa entitleditis mo ni ang part 2. Iya kung dungan basa beware. They say, beware of entitlement, surrender your rights to God, follow Jesus. So, ang tambal sa entitlement mga igsoon is we must learn to surrender your rights. Gapamintag rights. This is my right. Na imong katungod. You surrender your rights to God by following Jesus. Okay, so na na. So, nindot ni sa color na. What, why, and how. Okay. So, muna ang akong tubagong karon tulong akong tana. How can I surrender my rights to God and follow Jesus? Okay, so let's go. Number 1, what it means to follow Jesus. Okay. Nag-follow ba mo sa Twitter? Di ba naman nagsabi, di ba? Follow me on Twitter, di ba? Ano yung Twitter, no? Okay. So, nalang ko ipakita ng picture ako kung makarelate ko mo sa ako. Sa una itong high school pa mi,
gusto din namin makisama ni Robin Padilla. Bad boy. Okay mo man nasikat ito nga tayo mo na nga. Sa unang panahon, para pasok ka, magsuot mo ka aning sundalo, niya mag-anak pa niyo. Bad boy. Niya, katong pantalon sa unang meeting dire, niya bukas sa lalong. No? Itawag na sa mo ang ambil. Ambil. Ambil mo na dire. Thank you. Ambil. Oh, ambil, thank you. Dito ba yung teputan? Kunya ang sapatos, kumbatyos. Ayan, no? Muna nga. Muna sa among time, no? Murang giloon si Garis. Sa unang panahon, para ikaw in katanawon, you must look like Robin Padilla. Mura po inabot na mo sa una. So muna ang pag-evolve sa ako ang mga I want to be like Robin sa unang time. Pero pag abot na ako mga second year at second year, third year, nausap na po ng akong gusto. Gusto ko mapareho ni Banda. Aktibo man ko sa martial arts. Tapos, ani nga time, medyo sikat-sikat ako ni nga singer. Gusto ko mahimsama ani nga singer. O man nga sikat ng kanta sa una. Pero kay, bisa mo sana ako, awat-awat sa iya, ang iyong na ako. Maraman ko si Yoyoy. Wala lang, okay. So katong dito na po mi sa Bible School sa una, kini si Pastor Buko, muni among director, mayon kani sa muwali. So ang pangandoy gyud sa matang estudyante, gusto mi masama ni Pastor Buko. Mayon sa muwali. Tapos gusto mi maisama ni Pastor Kalido. Muni among faculty sa Bible School sa una. Anong andun nga mapunta, maisama ni Pastor Buko sa iyang the way he preaches and the way Pastor Kalido pastors the church. Na may po kanila sa music. So ano ba, di ba kapantay mo na, tayo mga gustong maging, no? And later, katong na-assign akong simbahan, na pastor na ko, gusto na po nga masama ni Pastor Rick Warren. Muna siya nagsulat sa Purpose Driven Life. Yang pinaka-latest na pagkaroon na gusto na po na ako na may sama, si Pastor Tansin ako. No? Di ba, kapantay mo, tayo kanunay ka ng someone nga gustong masama, di ba, sa iyang character o sa iyang attitude. Natay mga inana, di ba? So, to follow Jesus, yun pa ni Apostle Paul, yun pa niya, be followers of me, even as I also am of Christ. No? Or, imitate me just as I also imitate Christ. So, wala na yung mulabaw. Kung doon na may someone yung gusto ka maging, di ba, sa mga bata, di ba? Di ba na naman na sa radyo nga, anong gusto mong maging? No? Kung saan mong gusto pagdako ni mo, diba? Bisan nila gusto ko mahimong doktor. Bakit gusto ka maging doktor? Para makatulong sa kapwa, diba? Ikaw, anong gusto mo maging engineer? Bakit? Para makatulong sa kapwa, no? Yang kabulong mo sa last part, diba? Ikaw, anong gusto mo maging? Maging kapwa, diba? So muna. So, kung doon ay somebody o doon ay someone na gusto ta dapat mahimong katulad sa iya, wala na yung mulabaw ang ato Ginoong Kristo. Iyon pa sa Google. Pag Bisaya, Google. Pag Tagalog, Google. Okay. A follower of Christ is someone who believes in and actively strives to live according to the teachings and example of Jesus Christ. So matawag kang a follower ni Christ kung nagtuo ka o aktibo ka nga mahisama kinabuhi nga sama ni Jesus. Okay? So gusto ba ka mahisama ni Jesus? Ikaw pa gusto kang mahisama ko ni Jesus ba? Ha? Okay, kung sama ko kinain ni Jesus, mabawas-bawasan ang stress sa balay. Oh, di ba? Oh. Yan, sama nga ako man ako, muna nga ilog mo, no? So kung naman galing mo yung mga reklamo sa ako, iampo lang ninyo ng Jesus. Oh my God. Jesus, giprin ako kasi Papa, mukot ang gamay. Ha? Ang nakay burger niya. Okay. So, muna siya. This involves not just intellectual assent to Christian doctrine. Okay. Ang pag-follow kay Jesus nga, dili lang nga nakasabot ka kung unsay iyang pagawi, iyang kinaiya. But a personal commitment to follow Christ's example in all aspects of life. Dili lang nakasabot nga si Jesus mahigugmaon, kundi i-apply yun mo ang iyang pagka-mahigugmaon, mapinasayloon, masinagtunan. Amen? So muna siya ang pangutana,
how, no, di ba? How, what it means to follow Jesus? Mo to ang tubag. To follow Jesus is to become like Jesus. Okay. Next question. Why I need to follow Jesus? Ano man? Necessary bang na mo-follow ka kan Jesus? Or kuan siya ka nagitawag nga depende pag may time. Di ba? So unsa man ang pag-follow ba kan Jesus necessary? Okay. Atong tanawon sa isulti ni Jesus. Ang atong Ginoong Kristo nasa mga pagtulunan nga kuan siya kini medyo lahi sa atong mga naandan, no? Nakadundon ko sa akong papa sa una. Hihinan ko sa akong papa. Kung gusto ka magdali, maghinay-hinay. Nalilog ko sa muta na ba? Kung gusto ka magdali, maghinay-hinay. Di ba? Eh kung magdali daw ka, di ba? Nakikidala, nagdali ka, nayabo na noon, manrapo pa ka, inalangan na noon ka. May nahinay-hinay kuno ka, nakabot ka mawailangan, no? Di ba? Muna yung gitawag ng mga tiniguan ng mga maalam, kung gusto ka magdali, maghinay-hinay. Okay. Ang Ginoong Kristo, tanawa ko, sa Piliya, if you want to be the first, you must be the last. Di ba? The last will be first and the first will be last. Another, it is more blessed to give than to receive. Di ba? Ha? Bis kaysa na no'y naghataw, siya na noon mas blessed niya ang nag-receive na noon. Di ba ang nag-receive mo yung masayahay kaya nag-receive lang? No? Pero mo yun sa Bible. Mas hayahay daw ang naghatag kaysa sa nagdawat. Na gusto ka may mong masayahay pa? Hatag. Ang nagdawat, di ba masayahay itong nagdawat? Kinidawat siya? Muna atong doktrina, pero sa Ginoo, kung kinsa ang naghatag siya, may masayahay. At the moment nga sige ang dawat mo na ilhanan ka, huwag yung mo. Pero ang tao nga sige hatag, meaning dagan sa iya. Okay? I-apply mo na sa vaccine. Sige, dawat daw pirmi og sumbag, papildi ka. Okay? So, sakto, no? O, na ba? Bulahan ang mga excuse me. Bulahan ang mga pobre sa espiritu kay ilaha ang giharian sa langit. Isunan, no? Blessed are the poor in spirit. Ilang na wala ang poor. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Ano ba? If anyone wants to be first, he must be the very last and the servant of all. Ano ba? For when I am weak, then I am strong. Isod kaya, no? Kung ano sa mawik ko, strong na noon. Di ba? Saan man ang natin nun pagtulon ang Lord? Di ba? Ano ba? Ang gibasa natin kanina, yung padali. For whoever would save his life, kung imo ko nung siguro, imong kaugalingon, mawala na noon. Pero kung mawalan ka, tungod kang Kristo, imo na noon makaplagan. No? Diba? Mga doktrina nga malisod sabton. Kung siguro na yung pinabuhay, mawala na noon. Pero kung mawala na tungod sa Ginoo, imo nung makaplagan. Ha? Diba? Ano yung mga natin, basaw na to, yung badli. Kay bisan kinsa nga nagtinguha sa pagluwas sa iyang kinabuhi, mawad-an hinuon siya. Apan si bisan kinsa nga mohalad sa iyang kinabuhi tungod kanako, meaning tungod kang Jesus, ug sa iyang maayong balita, makaangkot noon sa kinabuhi mo balita tapos. So nganong importante man nga we need to follow Jesus, because when we follow Jesus, no? When we follow Jesus, we are losing our life for the sake of Him. Pero pag di na mo follow kang Jesus, meaning ang gina-follow nato ang atong kaugalingon. Mo na yung meaning niya. So nakaduog mo sa sugilanon atong gitawag the greedy dog. Kaduog na mana? O mo kadungog? Di na ako istorya kayo mo kadungog. Kaya istorya na ako. Nadung ka na ako ni sa kindergarten. Istorya sa history teaching. Ang story daw ani, kini daw nga to, ang attitude niya, every time na siya makita mga gagmay nga mga itoy na nagtangap og kanang bukog, iyang pang-ilugan. O, pang-ilugan niya. Basta na makita siya nga na, di ba? Na dungalan, ilugan niya basta na bisag
basta lumagamay sa akong ilugan niya. Hantod niya one time, nagtawag sa dako ko kaya nga buko. Pagtungod niya sa tubig, kino niya, oy, ako na! So, iyang gibuhiyan yung buko, iyang ilogon. So, wala sa kabalong na iya itong kaukalingon. So, tungod kaya gitinguha niya ang bukog sa iyang refleksyon, nabuhian na noon niya ang iyang bukog. So, wala na nabilin sa iya. Nawala na noon. Diba? So, muna ipasabot sa Bible nga, si bisan kinsa nga nagtinguha sa pagluwas iyang kinabuhi, mawalan. Apan si bisan kinsa nga mukalat sa iyang kaugalingon tungod kanako sa mayang balita, makaangkon sa kinabuhi mo wala yung katapusan. Okay? So ang rason niya nga necessary, why is it necessary to follow Jesus? Yung ano man, if you follow Jesus, you will find your life. But if you will not follow Jesus, you are going to lose your life. Okay? So muna siyang igsoon. Iyon po sa Romans 8:29, kay katong mga giilanan niya nga daan, gipili usab niya nga daan aron mahisama sa dakway sa iyang anak, aron siya mahimong panganay sa daghan niya mga anak. Ang pangandoy gyud sa Dios nga Amahan, nakitang tanan, mahisama gyud sa Ginoong Hesukristo. Okay. So sa among balay, from time to time, ginasulti na ako ni sa ila. Sa among balay, tulungan akong anak. No? Si Paula, si Ethan, dili pa sila allowed og cellphone nga bago. Kaya dili pa man sila trabaho. So, muna nga mag-antos, di man siguro nakatawag ng pag-antos, no? So, si Paula, si Ethan, maka-angkon lang sila cellphone kung maluman ang cellphone ni Caris, kung maluman na akong cellphone. Pag maluman na, o inuan Ethan, kung mapalit ko bago, ako na po. So, di pa sila pwede o bago. E nga naman, kung man sila trabaho. So, kanang cellphone ni Caris, nakakontrata na next year, no? You know? Next year. So, pagka lumaan na, siya may nagkakawa na, si Paula, si Ethan. Si Paula? Oh. Ako, hindi yan. Palit ko ako ay. Oh. Pero yung tablet, murag kang Ethan na ni siya. Oh. So, after 3 years. Okay. So, inana. So, ako silang tignan. Tingko ka. Ako, ang gusto na ako ni Paula ni Ethan, ako gusto ko nga si Paula si Ethan, mahisama sila kay Caris. Ano man. Kay si Caris magod sa balay, mapuslan. No? Kining duha, mapuslan ko. Pero kamay. Okay. Ang contribution natin ni Paula, ato-ato lang ni Paula. Ang contribution ni Paula, mo man ang kusinira na mo, tigluto. Si Ethan mo tighugas. Yeah, wala na, wala lain. So, ako nangandoy ko nga si Paula at si Ethan, may sama sila kay Caris. Noon sa man, na pwede ko magkahuwang. Yan, no? Okay. Ito yung mo na pani sa ila, no? Yan, kanindot man ko kay Caris, kaya kung huwang ko siya kwarta, palimot-limot tayo ko. Ano siya. So, ako pangandoy nga, si Ethan nung tawag si Caris, Ethan o Paula, masama kay Caris. No? Mabay ko nagpaduhog-duhog, kaya mabayad ko eh. Okay. Di ba kung dahan kang anak, kunya imong anak puros dunay income, puros contributor, di ba nindot? Pero kung anak nimo pito ka bok, sige pangayo, wala man, dali kay ka uban mo dali. Di ba? Pero kung imong anak halimbawa, kana mo mga isa-isa ka, wala dahil si Paula sa kuha. Kung sa may imong gamiton nga sakyanan karon, Hilux DR or Raptor? May mga kung sa na red or blue? Tapos kung mahatag na ni Paula sa ko, pati hayaya yun ba? No? Yan na ako nakita sa Facebook, kanang murag, sa kanang video bitaw nga doon ay papa. Nag-surprise sa ilang anak, kitagaan siya o kanang sakyanan. Nga, murag kami siguro to, murag Pirari to siya. Moto nga katong papa, murag 68th birthday niya. Murag na mga bata nila, ilang taon nga pa, dali-dali. Ano sa man? Pag-uwas nila, anay ang papa, nindot nga car, no? Moto niya na yung anak ko, narang susi. Ano man? Imuha na, parang kasagilan ko pa paano siya. So, hapit na mo itong gisend sa mga group chat, no? Niya ako mo talagang caption, bisag siya rin, langod. Ano ba? Di ba? Pero sa mga karon, si Paula o si Ethan, wala ko din sila mahimo. Munang gusto ko nga may sama sila ni Caris. Di ba? Mo po na ang gusto sa Diyos. Gusto niya na kitang tanan may sama kang Jesus.
Kaya nga naman ko, ang atong mindset, ang atong pagbati, ang atong action, ang atong mga values sama kang Jesus, panalangin dito sa katawan, sa tibok kalibutan. Amen? Muna yung padre, kay katong mga giilan niya nga daan, ipili usab niya nga daan. So kisa may nagpili, kung nag-ila ang Diyos naman, kung sa iyang decision, sa iyang pangandoy, aron sila mahisama sa dagway. Actually ka ng dagway sa English, image na siya. Ang translation niya na the same personality with Jesus. Diba? Kita lahat man ang atong attitude, ang atong temperament, ang atong values. Mo man kung si atong nakuha sa atong ginikanan. Pero kanang nga may sama sa dagway siyang anak, meaning ang imong values, ang imong unsa importante, unsa bililhon, unsa imong personality, may sama kang Jesus. Muna ipangandoy sa man. May sama sa dagway sa iyang anak, aron siya mahimong panganay sa tanang mga igsoon. So si Jesus atong igsoon si Jesus. So dili na to siya tawag niya Papa Jesus. Ang Papa atong amahan, Father God. Si Jesus kuya. Okay, nahimong tang adopted sa diyang bidawat umituta kang Jesus. Nahimong tang children of God. So si Jesus ato ng kuya. Manang mga kuya Jesus, okay ra. Oh, ang Papa, ang Diyos ng Amahan. Okay? So, nakaintindihan tayo mga kapatid? Okay, last part. So, ang pangutanaan ni Pastor, how will I follow Jesus? Gusto mo na ako pag-follow si Jesus para may sama ko niya. Okay, gusto mo makabalot saon? Okay, so, adunay duha ka tubag. Number 1, Mark 8:34. Sa ingon diya. Dungan basa. Then Jesus called the crowd and his disciples to him. If any man told them, you must forget yourself, carry your cross, and follow me. So yun pa ni Jesus, if you want to be like me, if you want to follow me, the first thing you need to do is you must forget yourself. Sa ubang translation, to follow Christ is I must forget myself. Sa ubang translation, I must deny myself. Sa ubang translation, if anyone would come after me, let him deny himself. Sa abang translation, let him forget himself, no? So kanang deny yourself or forget yourself muna yung meaning ana. So kung gusto tayong mag-follow, if you want to become like Jesus, we have to learn to deny ourselves, okay? Usawa man nato pag-deny, usawa man nato pag-forget ang atong kaugalingon. Buong ba pasabot nga di na ta malinggo, di na ta mag-toothbrush. Basic na siya, dapat na siya. Pero ang buot pasabot niya na mo ni Philippians 2:5-6 sa inyo diya. Angay ninyong batunan ang mindset, no? Una-una, no? Sa English, let this mind be in you. Dapat ang imong mindset, di ba? Di ba expression mo na sa karon? Mindset ba? Mindset. Ang buot pasabot sa mindset ang imong una-una o tinuuhan, no? So, ato miyaging gabi na kuan mi na Bible sharing mi sa balay, nagbasa mi nga Bible sharing sa balay. Nya ang among na-learn nga ang dibasa namo is Acts chapter 2 at chapter 3. Ang story ato tong si Pedro, niya to sila sa templo niya, pag ato niya sa templo na tawo nga bakol nga di katindog, nagpalimos ba. So giginan siya ni Pedro nga kung tanaw mo ka sa kuha, tagana to bakol kay abi niya tagaan sa kwarta. So niya anak bakol, si Pedro. Dong wala ko'y salapi. Wala ko'y kwarta, pero na ako'y dala. In the name of Jesus, rise up and walk. Pag yun yan, in Jesus' name, yan gibira ako nakatindog ang bakol na ulian. Di ba? So pag tindog sa bakol, tindog sulokso niya. Praise the Lord, hallelujah. Natingala itong mga tao, Lord, sa itong bakol, naglakaw-lakaw. So nakita silang milagros, nanul ang mga tao, mingitin si Pedro. O ano na naman mo sa mga, nagtuo mo kami, nag-ayo niya, dili. Ang nag-ayo sa iya, ang Ginoo Hesus Kristo. So ang kaya kung na-learn atong power, ang atong ma-learn dito nga kung dunay tao nga mo appreciate sa imuha, ihatag ang pasidungog sa Ginoo. Dili ang kuno nimo, ako na kun. Kung dunay mag-appreciate sa imuha, na-ami sa imuha, salamat sa Ginoo. Sinisita, bro nang lisod sita ng sabot. So ako sa itaga example, ani batan ba ani? Halimbawa dunay mo appreciate sa ako ang gwapo ko.
Singaw, samot sa kalibog. Hindi niya kayang gawa to. Sample lang, sample. Ino na mo sa ako, "Uy, kuwapo lang ka pastor." Ang tubag na ako, salamat sa Ginoo. Okay? Oh, so hindi niya madawat. Anong nga pumangka, hindi niya madawat. So na mag-sort. So, ang sulti sa ni Apostol Pablo, angay ninyong batunan ang una-una nga gibatunan ni Kristo. Unsa man ang mindset? Unsa ang una-una nga naa kang Kristo? Muni. Nga mao kini. Unsa yon sa verse 6? Bisan siya Dios. O klaro kayo yun, no? Nga si Kristo Dios. No? Nga bisan siya Dios, wala siya namugos nga magpabiling tupong sa Dios. Sa isumpay, hinoon sa iyang kaugalingong kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod ug nahimong usa ka ulipon. Natawo siya sama sa kasagarang tawo. Can you imagine? Ang kahimtang niya tupong sa Dios. Apa ba mas labaw sa Dios? No? Gahapon pinangat tumi o turil gahapon. Sabado, di ba? So gahapon nasukatan na mo ang mga entitled na po. Magkamantay mo aning mga entitled kining mga GS ba? Kining mga GS pa nga BMW yung madagkong motor. Oh. Kanang anong mga mataw man sila nga entitled. Kay bisag mo emergency basta makaagi na sila. Diba? Diya sa debut sa mga grabe ang traffic. Dili man mga akyan pa. Musugad yun sila sa imong dalan niya. Musugat o pip. Daming sugat. Murag tagiya sa Davao City ba niya. May lang unta kung kuan mo manamoy VIP nga gi kuan. Normal ra kun nga travel no. Muna akong gihinan si akong taon o na ko ni mga entitled no. Sakit ra ba kay sa mata kay magana ang sugat. Oh. So muna anong entitled man sila son no. Kaya ni man gud. Ang kanang ilang motor son 1 million ang presyo na. Kanang GS nga 1,205 1.5 nga 1,500 cc. Oh. Labi na ang 1,300, 2 million. Oh, man siya. Muna nga pag sila mo agi, padaptin ka. No? So muna siya. Ya ako kasi di man ko kanang kana bitaw sa dalan bitaw. Sige ko kanaan ko kanang Fortuner. Iko salig kay Fortuner ka di sige. Kuan niya mo ka nang karga patay. So karon tong Domingo kay Fortuner action man si Batuan mabita no. Pip! Daplin siya ko happy tayo na ko rin. Da, abalos ko. Ba no? So mo siya. Ang tao yun basta kuan, ang tao doon na entitlement, no? Pero si Jesus na pa ba mas labaw sa iyang entitlement? Wala, nga naman. Kaya yun pa sa Bible. Bisan siya Diyos, wala siya namubos na magpabiling tupong sa Diyos. Kasi ang himo, hinoon iyang kaugalingong kabuton, sa iyang kaugalingong kabuton. Gibiyaan niya kining iyang katungod ug nahimong usa ka ulipon, natawo siya nga sama sa kasagaran ng tao. Makita nato mga igsoon, kung kita grabe ta ka entitled, si Jesus nga entitled siya dapat wala. Naghambol siya ug willing siya nga mahitupong sama sa ato. Ano ni siya mga igsoon? Lisod ang mga laaw. Sayon mga lagad sa mga tao mas taas og rango nato. Tama? No? Kung imong boss, imong sir, imong amo, imong supervisor, imong manager, kung imo nang alagaran, normal lang. Taas man imong rango. Pero kung alagaran nimo ang mga tao nga ubos kayo sa imuha, mo na gitawag nga denying yourself. Okay? Diba? Kamantay mo sa mga politiko, yung mga dato man kasi ng mga bigatin, pero pag mato sila sa tuwa, makita itong mamatigulang, amin ko na, amin ko tayo. Sticker ba? Yan naman, hapit ang eleksyon. Pero pag dili eleksyon, wala. No? Pero dili man noong tanan. Almost lang. Okay? Okay. O siguro half. No? Half sa mga politician, inana. Diba? So ano yung magson? Sayon ang mga lagad sa mga tao nga taas sa atuwa. Pero kung mga lagad ka sa mga tao nga ubos nimo, muna lisod. Ako gani maglabot man gani ko anang bike nga magpatunga-tunga, no?
O dapat maginabay, magbalapin yun na dapat. Di ba? Okay. Oo, kaya dapat, mahaliba, duha ka lane, dapat tirigin mo sa tuo. Oo. Kung naman ginaban nga, siguro, malagyan siguro ka ba, labi naman, no? So, labi kayo sa batuhan ba, no? Okay. So, muna sa magson. How to be like Christ, how to deny yourself, no? How to forget yourself, muna yung gihimo ni Christ. Gibiyaan niya ang iyang kahimtang, ingon nga Diyos, huwag na himong sama, napay sumpay. Di na, dahil na yung verse ko rin, Matthew 20:28, tanawa. Sa iyo mo dali. Ang anak sa tao, meaning si Jesus, yung patuloy. Sama sa anak sa tao, mawala muanhi aron halagaran, kundi sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi, aron sa pagluwas sa daghang tao. Muna yung kitawag nga, denying yourself. Forgetting yourself. So naa ka, muna yung gimo ni Jesus, ni ari siya dili para magbaw ang tanang tao, dili siya mo diri para siya mo alagaran, ni ari siya para mangalagad siya sa atoa. Kana ang attitude ni Jesus, ang gisod ni Pablo nga sa niya, angay ninyong batunan ang una-una nga gibatunan ni Jesucristo. To deny yourself, to forget yourself, is to serve people, especially those people na under sa inyo. Okay? So, muna siya. So, another verse, lipat tayo sa 2 Corinthians 8:9. Kay kamo na sayon, nasa grasya sa atong Ginoong Kristo, nga bisan tuod siya dato, nahimo siyang kabus. Alang kaninyo, aron nga pinaagi sa iyang kakabus, kamo mahimong dato. So denying yourself is letting go of self-centeredness and prioritize God's will and others' needs over your own desires. Muna yung meaning sa forgetting yourself. Okay? To deny yourself is to serve people. No? Kaya wala na pasabot ni Gigal nga totally wala ko kailangan kinsa ka. Kinsa gani ko? Dili sa inana. Kailangan kung kinsa ka na kinabuhi ka na normal pero you are ready to serve people. Okay. Next verse. Maori ako niya verse. No? Katong ganihan mo po, dili ka nakatutok sa you must forget. Okay, karon na po, then Jesus called the crowd and his disciples to him. Sa ingon niya, if any of you want to follow me, he told them, you must forget yourself. Ikaduha, you have to carry your cross and follow me. So, ang usa ko no kapastor, misulti sa iyang mga membro, mga igsoon, unsa man ang imong cross nga ginapas karon? Kung unsa man na dala diri. So ang game mo sa ba nagipas niya yung asawa dito sa dito. Kaya mo man dato yung cross. Okay? So di ba kanang minaw kita sa mga karaan sa una tong di naman niyo ma-appreciate ang radyo, no? Napa ba radyo karon kanang drama sa radyo? Napa pagyapon? Anduman. Kaysa unang panahon man gud in 1995 mo tong time na na-intern ko. Intern pastor ko dito ko na-assign sa Leyte. Sa Panumpong Leyte niya. Assignment na ako. Dito ko sa lugar na ang mga tao dito puros mangingisda. Walay TV. Lisod ko dito. So dito ko na-assign nga for 6 months. Pero may yun, kamunggay ang akong sunan. No? Pero abon na ako sa isda. No, sa isda ako unon sa bawan, tuhon. Pero kamunggay pirmi. No? So, ang kinabuhi dito lisod. Ang manong ka lang ganyan mo pagkamatan mo sa pagpuntag DYHP na, di ba? Kailan mo DYHP? Puntag hang tudapon puro na radyo. Nga paabotan ng mga panambakon. May na ang katong nanambag nga pagkabukat ba sa cross ng imong ipasaan. Yan, di ba? So pag may ganing cross, problema o suliran, no? Okay, pero unsa man ang gitawag na cross nga ingiyon sa Bible nga carry your cross and follow me. Unsa man ang cross? Okay. Ato ta kan Jesus. Lord, unsa man ang cross? So, iyon pa diri sa Philippians 2:8. Iyon pa diri. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon bisan sa iyang kamatayon sa cross. Okay. unsa man ang cross mga igsoon? No? Ang gipasabot sa cross mga igsoon, iyon pa ni San Pablo. Di pa tama ito ang Pablo yung balik. The cross of a believer
is any sacrifices and sufferings that will bring other people to Christ. Kung doon naman kay mga sacrifices karon, mga sufferings, nga dunay kalabutan niya kanang ubang tao madala nimo sa Ginoo, muna gitawag nga cross. Okay? Pero kung nagsuffer ka kay palaaway ka, wala ilabot na sa Ginoo. Okay? So kadungdong ko sa una dito kami sa na-eskwela po ko sa Bible School. Ang ang Bible School bukod sa amoa, ang sa gawa sa Bible School na ay simbahan dito. Ang kanang simbahan, simbahan na siya nga mo simbahan sa Bible School. Di ba? Mura po diya sa Tagum, di ba? May Bible School niya na simbahan sa sulod. Yung katong simbahan, na mga membro sa palibot. So doon ay isa ka membro na naghilak niya ito sa mo ang director. Naghilak siya, yun siya nga, Pastor. Naghilak yun siya, katuloy ang luha. Siya mo na ba niya ang pasabot, Pastor, na kung mga lagad ka sa Ginoo, lutoson ka sa imong mga kahila. Siya mo suday nahitabo igsuon. Kaya mo nahitawagan itong igsuon. No? Diba sa mga simbahan, yung simbahan, brother, sister. Pero dito sa Misamis area, ang tawagan naman dito igsuon. No? Mailan mo lang, mamaskaraan dun siya na membro kay ang igsuon niya, igsuon. Ano yun? Igsuon. No? So, igsuon. Ano man? Gibato na po mi sa among silingan. Mao siguro yung mga lagad sa Ginoo, bato-bato lang ka. No? Gibato daw siya. So, ang gihimo sa among director, niya to sa dito, iyang gitanaw, no? Tanay siya, mas yung tanay ng gibato. So, nung tanay silingan siya na, ano gibato man nimo ang imong silingan? Yun siya, kisa ba hindi maglabot? No, ang tawag siya silingan. Kisa hindi maglabot? Kaya na lang nahintad niyang baboy, sige buhian. Di ba mo na ako mga tanong? O, di ba? So, dapat nabud sa batoon, di ba? Kung ikaw pa ko na nakasilingan nga na ibaboy niya, wahigti. Niya pangaron na imong mga tanong. So, may buhato nimo. Mubato mo ka, no? Sikson na. So, muna siya. So, kato hinungdan nga gibato siya, ang kaya nagubot siyang batoon. Kaya naman, wak mo niya hik niya yung baboy. Pero kung gihigtan niyo yung baboy, nagbinutan ka, gibato lang gihapon ka. Something na siya. Okay? So, okay? So, kung saan cross, muna the cross of a believer is any sacrifices and sufferings that will bring other people to Christ. So, si Ethan, silang Tan, okay. So, si Ethan, kanang magsimba siya, grabe yun nga sakripisyo sa iya ang pagpungan isa katulog. Pero katulog yun siya, okay lang. So, kanang sa idol siya, muling ko, nakita ko niya kung inuning kamong siya. Sacrifices na. Para man sa Ginoo. Di ba? Kaya siyempre lang, binitulog. Pero nanikamot yung kagin nga, manay kitawag na sufferings and sacrifices para sa Ginoo. O, di ba? O, di ba? Sa sulti sa inyo, sa among silingan, sigong, o, di ba? Ang asaba agad, hantot ka rin, agad na naman. Pag-parking ako sa tubang, pag-mubuhas ko, hawa na po siya, hawa na, pulihan ko ko. O, non-stop, no? Every time nga, pag muhawa na po, ang inasli, sinsa na, Paul John, sinsa na, sorry, non-stop, 3 years na nga, sorry. 3 years sabay ka diya, no? Wala pa mo diya, namin diya. Diba, pamantay ka, ganihan po. Pero nagayat ganihan po, pag kita na nakita, nihawa na dahil sa sakyan, no? Pero naging time, wala sila, manawag pa ko dito. Yung ko, busing, magawas ko, sorry. Kuhaan ko itong sakyanan, gawas ko, party na po sila. Pag uli na po na pagkahapon, manawag na po ko, busing, sorry. Gawas sa sakyanan, sulod na po ko. 3 years. Nakagaya ang mga So, after pa na ako, another 2 years pa kay dili, kay si Ethan, paabot ko na kung mag-high school. Kuhaan mo ni sa karon. Grade 8. Kay 12, man 8, 19, 11, 4 years pa. Pero ano nagpailog ko? Kay gusto na ako nga sila madala na ako sa Ginoo. Pwede ba ako may mong isog? No? Ano mo, di ba? Sa may style ninyo? Di ba? Pwede man ako naman sila. Bus, kapalo ba yung bus na muwaning parking? Anong harangan magiging ninyo? Pero nagsukod mo kung ang good pray na every time, pag madumduman ako ng mga drivera, nagkaya ko opportunity nga ma-share na ako si Jesus sa ila. Muna kung ikinahanglan nga for another 4 years, masigirang din nga, bus, gawas ko bus. Muna kitawag na suffering para sa Ginoo. Okay?
Pero okay na, nag-improve ya kay katong siningan ako nga isa. Manamok na sila sa kuha, manampit na sila sa kuha. Katong isa mo tawag na sa ako pastor. No? So, masamot lagi ko kabuotan ani kay kailan sila sa kuha ka pastor ko. Okay, so mo na ibot pasabot, no? Di ba sa inyong balay? No? Sa inyong balay? Laminaw ta ipaningkit pero kay kabulo man sila nga, di ba? Naana ba sa inyong balay ka ng mga anak nga pag masok kita ka ino ka sa imong bana or asawa? Simba-simba ka dito sa arman niya, yung kinaiya, o di ba? Isa may naka-example ni Ana, si tawagan eh, nakasulay na ni Ana. No? Usaya ra ba kini atong mga parenti? Ganang pag kita ba, pag bubukal na ta, ino na, pasimba-simba, pabasa-basa Bible, pa Jesus, yung kinaiya, no? Di ba? Motong na ako yung iyaan ni Ana na, salamat ka, Jesus ko. Yung mga pag ginaparo ta na ka. Di ba? Manito lang ninyo. No, kung gamiton bitaw na nila ng pasimba-simba, pa Bible study, pa kirgro. Ito ba kada yan? Salamat ka nga, nagkakirgro kung walang pag-isipan na ka. Kasi, parang suputon bitaw ko niya. Gusto niya masupok ko, kaya masungko lang sa mga utok. Kaya wala, magkadumog ang mga tao. Kasi di mo kiniwasan ba naman, kadumog ba siya na, kayo naman taon. Sige, ulo-ulo ni simba-simba rin niya. Ako nga, sabot mo na silang sabot ko. So, man isa. Pag natin makita ang kakulangon, hindi pasalamatan lang tas Ginoo kay kung ako dili pa lang ko pastor. No, pasalamat ko sa ako anak. No. Salamat din mo kay kung dili ko pastor, basi ipang latigutan ang mo kuan. Muna sa balay akong kami sa ilang mamunal o katurang kahoy nga padol ba? Gamay. Anong gamay, no? Eh kani, practically sa ilang tulo si Karis kay grabe injured yung kay si Karis. Sorry for the Karis. Mo gana mo na ni tubo. So, muna kung bunala na ako ni si Karis, Paula no, wala na kaya prosaitan sige pa yun. No. Hindi bunal na kulitan ng si Karis. Alayo ra sa ako. Nahiyo mo sa kaya. Kaya bunal na kulitan, wala layo ra kuno kay sa iya. Una ko sa ina niya, may na natutunan grabe ka, kanawa di butan ka karon. Okay. Okay. So mo na siya Wilson. Balik ta. The cross of a believer is any sacrifices and sufferings that will bring other people to Christ. Pwede, sagot ka ng hinungdan nga mo pailog ta, mo pataas tag pasensya, kay gusto nato ang mga tao mabili sa atong testimony para makaisila kang Jesus. Pero kung halimbawa dito na po nga na, wala, pasensya, kay muna ito ang process pa, no? May na lang, salamat na lang ganit ka na, butan-butan na karon kung sa una pa ni ay. Okay, Pasalamat na lang ka. Diyan ko rin, kasi mo ba, di lang tingog, pero may siya mga obvious yung naong ba? Sugkop kayo ka ba? At least na lang, noong na lang. At least na lang. Okay. So muna siya magsoon. Okay. So, buwan ita, kayo pa ni Pablo, to carry your cross, muna yung pasabot ni Pablo, muna yung understanding, yung pa niya. Gilansang ako uban kang Kristo dito sa cross. Busa, dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo. Okay? So, muna, to follow Christ and to carry your cross, muna yung meaning. Is you have to acknowledge nga, ikaw, nalansang uban ni Kristo, namatay na kauban ni Kristo. Therefore, dili na ikaw ang nabuhi sa sulod nimo. No, iba niya, kung dili na ako ang nabuhi, kung dili si Kristo na nga aniya kanako. Og iba ni Pablo, og kining kinabuhiya ko karon, akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma og nagtugyan sa iyang kaugalingon anak kanako. So when you carry your cross, it means you die to yourself and Christ is now the one living in you. Ano siya? Diba? Kung sa ako pang tawhanon, gisuntok ta na ka. Pero kay si Kristo man ang nabuhi sulod nako, unang giampo ta ka. Kung sa akong pagampo, mamamatay ta ka. Dili mo din ana. So sa iyo ni Kristo, kung makampo ta, ampo lang yung Ginoo, baguha siya. No, ay gyapon nga ma-disgrace sa no kay mo ra gyapon na sa imong isuntok, no? Okay. So muna ang meaning anang magpas anta sa cross meaning
mo sakripisyo ta o mamatay ta sa atong pagbalingon o si Kristo na mo'y nabuhi nato. Mo nang nahimo ng movement nga gitawag nga WWJD. WWJD. Ang meaning niya na, what would Jesus do? Kung naa ka sa usa ka sitwasyon nga gina-challenge ka nga makasala o matintal, how do you carry your cross for Christ? Hinumdumi ang WWJD. Muna ang pagtana. Kung si Jesus ang naa sa akong lugar, saan man ako? Diba? Gwapo na siya ma-practice. No? Halimbawa, naa ka sa sitwasyon nga gina-challenge ka gusto ka masuko o makikita rin. Meaning ka, kung si Jesus ang naa sa ako ang lugar, kung sa may buhaton ni Jesus. No? Halimbawa sa balay, ang challenge sa relasyon ako sa asawa, ang akong asawa mag-dominate na siya o kanang naa siya kaya kung ang kanang putang nga challenge sa ako, bakit ang ako asawa magod sa ilang panimalay, siya may panganay, no? Sa ilang balay, sa ilang mga sonso. Anan siya nga siya ay kanang dominante. Usay malimot siya nga ako iyang bana, no? Abi niya iya kong manghod, no? so ako sa ingnon nga, imo kong bana, ayaw ko buti. Okay. So karon pag ma-challenge ko, ang akong ginadikayan, maglikay ko nga musulti og pulo nga maka-challenge. Ya kay ma-challenge man gyud ko. Kung si Jesus ang nasa akong lugar, what would Jesus do? So muna gina-apply na ko itong gihimo ni Jesus. Pag si Jesus, kanang, masaya may gihimo ni Jesus itong gikuhan siya, giinsulto siya, ipasakitan siya. Ngayon gihimo, huwag siya magtingaw. Muna, maganda na ko magtingaw. Pero sobrang nabuko kay sa kanila po kung yung magtingaw. Dapat ketchup lang. Okay. So ano mag-son? Kung naa ka sa sitwasyon nga i-challenge ka to do what is wrong, ina din, what would Jesus do? Kung si Jesus ang naa sa akong lugar, kung saan may buhato niya. Halimbawa doon ay customer niya, masuplada o suplado. Diba, naman may ikaw rin na customer naman. Adaghan, oh. So pag magsinuplada na gani, magsinuplado, unsa may tubag ni Jesus ang imo inon, kung si Jesus ang naa sa ako ang lugar, saan man ako? Okay? So mo na siya. Gilansang ako kuban. Okay. So atong tapuson. Beware of entitlement. Ang bot pasabot, no? Ang bot pasabot, ang tambal sa entitleitis. Ang duwala ni Pastor Nel kung saan is be grateful. But today, ang atong additional na tambal is you surrender your rights to God and follow Jesus. Yun ang duminang. Kaya naamon yun, na mga tao yun nga, nagi mga sitwasyon nga, although atong benefit, atong ma-privilege din nila ihatag. No? Pero umabot na siya nga time, ang tambal niya na you surrender your rights to God. Especially, kung kanang tawhana, gusto mo siya nga makadugol siya sa Ginoong Jesucristo. Sama ni atong mga silingan ako nga kanunay lang yung dinaharangan ng akong magyanan. 3 years. Okay ra, sa pang-additional 4 years, okay ra gyapon. Hangtod niya makadugol sila sa Ginoo. Eh kanang mga tawhana, pag makadugol na sila sa Ginoo niya, maapi na sila sa Kill Group, awala sila Ginoo niya. Ay po yung karangi akong dalan. Okay? So, na tamang panahon. Surrender your rights. Okay, maigsoon? So, sa buhaton na to, kung kita kanang feeling na to, kinalang tamo insist sa atong rights, no? Kaya dili ba yung nagpasapot nga kung right mo, insist yun mo. Kaya doon na usa ka kutsi na naa siya sa iyang right. Mura man ang dalan, di ba? Ang salit, kung saan naa salit, left. Ang naa sa to, right. Muna kung mag-drive ka, keep right. Okay? Dili ko kumato sa left, kaya ang sa left, keep right ng kuna niya. Kanang left side ni mo, keep right na sa nagpadulong diri. Kung padulong ka dito, nakakasay mo right. Ang nagpadulong diri, iya ng right. Ang left mo right na niya. Okay ba? Okay, magtuon na tag-drive.
Doon ay usa ka kutsing nga iyang right karon kay ni overtake man tong trailer tug dako nga truck. Giilugan ang iyang right. So sa may buhaton nimo? Magpabilin ba ka sa imong kalsada? Ha? Pabilin kay mo ako ng right. Nya nakita man nimo nagkadul di man ginuhawa. Ya bahala lang mamatay ako na yung right. Mamatay gyud ka. Mamatay gyud ka. So kung makita nimo nga ang kung doon na imong ilog sa imong right so nya makita gyud ka madisgrasya ka. Mo padap din. Di kay na. Di kay na. Mo na gitawag nga surrender your rights. Okay? Mo na nga na-experience na mo ani sa unang nga grabe nga tawo ni Caris na kami sa akong asawa na sa una ni nagdebate mi. Nya kay di man kami mag-abot. Kaya ang akong debate, akong gisulti, mo na yung kaubuton sa Ginoo. Siya po, mo po yung kaubuton sa Ginoo. Nya kay puros man kaubuton sa Ginoo. Ang problema dili pareha. So ninsis ko, ako nasunod kay ako ko'y amahan. Ako ibana, pastor pa gyud ko. Oh, nya tubag ko niya. Nya inana day ng pastor. Di ano. Agid na man, amo nga nagka-digin may mong buot. Ano po, ito nga yung pasaylo. Good, kaya siyempre ako ko'y pastor. Ako'y bana, ako'y aman, ako'y pastor. Hindi ko. So siguro na-realize ni Ate Jing sa iyop siya. Doon din sa kuha siya, pasaylo ako pa. Pero siyempre nalain ko kay hindi mo siya surrender. Ako po, why surrender? Bahala, waiting ka na, anak. Ano gagawin sa awat na ni surrender siya? Iyanan ko niya, pasaylo ako pa. Sabi, ano ba? Iyanan ko siya. Yan, ang natawa ni Caris. Siyempre, nakikita ang gugod na, pasuri-suri ko. Pag na-realize na ko, loy po na, okay. So, ano mga ikson? Usay, nakatay mga rights, pero sometimes, we have to surrender our rights for the sake sa kaayuhan. Di ba mga ikson? Okay. So, na-bless mo mga ikson? Kaya ko ang Diyos, wala niya gisurrender ang iyang rights. Wala siya nagpaubos. Di ba, naipanultiyon? Ang pantalan ba diay may muduol sa barko? No? Kisa may muduol pa ang barko, no? Oh. So, ang barko yung muduol sa pantalan. Di na pwede mo ana ang barko nga kasi di ka muduol pantalan na ka, di ko bahala ka. Di na muduol ang pantalan. Ang barko yun mo muduol sa pantalan. Kapulo ba ka maigsoon? Ang pantalan mo na si Jesus. No? Tuwa siya sa langit, Diyos siya. Bahala ng mga makasasalaan mo diya. Maimpirno mo, bahala mo. Pero dili. Ang gihimo ni Jesus, ibiyan niya iyang rights. Ninaog siya, gikan sa langit kung nagpakatao siya. Nagpalansa na sa cross para mapasaylo ta o matubos. Kung iyang i-offer in siya kung tuho mo, mudawat na ako, maangkon ninyo ang kaluwasan ko sa iyo. Jesus surrendered His rights para maluwas na. Akong tanda mo, surrender ba po ka sa imong rights para kang Jesus? So ang atong response is, ano ato siyang alagaran kung ibumaon na siya. Okay? So, let's pray. Father God, salamat kaayo. Nga ikaw, God, Diyos nga gugma, nga imong ipakita unsa ang pasabot sa pagkamay gugmaon. Nabisan mga makasasala kami. Imong gitugyan imong anak si Jesucristo aron mamatay po ka nang aron bisan kinsa nito dawat kaniya makaangkon og kaluwasan. Teach us, O God, to love other people, even to surrender our rights. Aron nga masinatin namo unsa ang blessing ni. Hindi mo pag-ampo in Jesus' name. Okay, let's stand up and we will sing Pagasimbahon. Pagasimbahon o kadagdagan ko ikaw, sa bisan na sa pangalan mo ibayaw ko, nabihan ang grasya mo, nabigat at pagkana mo,
tuloy kami kung saan pagsunod sa among Ginoong Kristo. Na maka-learn kami nga i-deny ang among kaugalingon ug i-embrace namo ang Ginoong Kristo nga makita sa among mga kinabuhi. Tuloy kami ugad na willing kami mupasman sa among cross. Adunay mga challenges nga mo-stretch sa among attitude to be understanding and to be kind to others. Ano lamang sila nga madala namo sa Ginoo, tuloy kami ugad. Kay in the first place mo kini ang gihimo nimo kanamo. Ikaw Diyos nga naa sa langit apan ibiyani mo ang imong trono. Nagpaubos ka na may sama ka namo aron ang kasinatin ka sa kamatayon ug mabayran nimo ang mga sala pinakit sa imong kamatayon dito sa cross. We pray o God, tabangin kami o God na sa hinay-hinay may sama kami sa Ginoong Kristo. Ang iyang tumong sa kinabuhi mo ang paghatag kanimo sa dungog ng himaya. God, we pray na ang imong provision sa mga nahinahanglan, imong tagpuan o God, ang imong healing sa adunay mga balatian, imo sila kayuhon o God. Ikaw Lord mag-correct o ikaw maka-insakto sa among mga kasaypanan. Tuloy kami o God nga may sama sa Ginoong Kristo. Kanimo o God ang tungkol ng himaya. O karon ang gugma samahan, o ang grasya sa Ginoong Kristo, o ang pakigdait sa Balang Espiritu maguban kanato adlaw-adlaw hangtod sa walay katapusan. Amen. 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 May God sa akin